aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Okay, it's me again, Miss Geraldine Villarasa. Okay po, andito na naman po ako sa isang barangay dito po sa amin sa Tagkawayan, Quezon. Meron na naman po akong i-vlog na property. Siya po ay 3 hectares, matured LOA title. Then mula po doon sa National Highway hanggang dito po sa Tayukong ito ay kulang-kulang po siyang 5 kilometro. Then kita naman po ninyo kanina sa video ko, rough and cemented road po ang kalsada. Ngayon po ipangungunahan ko na po kayo. Nakita po ninyo na ganoon ang klase ng kalsada kasi nga po ay tag-init. Kaya medyo po tayo ay okay lang po yung travel natin papunta dito sa property. Ang hassle po dito ay pag nagtatag-ulan. Ayoko naman po kayo ma-disappoint na papunta kayo dito sa akin na tag-ulan. Geraldine, bakit ang kalsada ay ganito, ganyan? Kaya po ngayon pa lang, sabihin ko na po sa inyo na pagka po tag-ulan ay talaga pong hirap ang sasakyan papunta po dito sa area. Ano po? Kasi may mga buyer po talaga na kahit po ganun yung kalsada, okay lang sa kanila kasi yan naman po yung nadidevelop. Ano po? At saka po, pag ang property po ay cemented road na, alam po natin na talagang may presyo na po yan. Pero pag yung mga property na mga kalsada na hindi pa semento at mga ganyan pa lang, ay medyo po may kamurahan pa yan. Kaya yung iba for investment lang, bumibili na po sila ng property kahit ang kalsada ay pangit pa. Ano po? Okay po, tara po at sisilipin natin ang 3 hectares ng Tagkawayan, Quezon. Okay, ito po yung barangay road. Ano po? Then yung 3 hectares po, ayan, meron po tayo ditong kalsada na papasok po dun sa kanya. Ano po? Pwede po tayo ditong kumuha ng kalsada, pwede naman po dun sa kabilang side kasi ang nakapangalan naman po dun sa titulo sa kabilang side ay anak po nitong nagbebenta dito. Yan. Mula po dito sa kalsadang kinatatayuan ko, ayan lang pong nyug na yan, property na ano po, yung sa bungad na yan. Tara po at papasukin na po natin at sobrang init na. Masusunog na naman po ang inyong lingkod. Okay. Ito na po ang area. Ayan. Papasukin na po natin. Ito ate, kasama pa? Ayan. Ayan, may mga nyog. Ayun, meron po dong antipolo. Ayan, medyo po siya pa-slant. Itong property ito dito sa bungad. Then, ayan. Yan po. Pero yung pagkadahilig niya po ay hindi po ganon ka taas. Ano po? Ayan. Ito po. Marami palang nyug ate dito sa loob. Ano? Ayan po ang area. Dito muna tayo ate sa may kuprasan nyo ba to? Ayan. Medyo po siya dahilig. Ang property po ay lamang ay dahilig. Ano po? Sa ganito naman pong sitwasyon, sabi ko nga po sa inyo, madalas kong kinikwento sa inyo na mas maganda po yung dahilig. Kasi, di po naiistikan ng tubig. Pagka po tayo ay nagtanim, kung anong pwede nating itanim, hindi po siya nasisira or nabubulok ang kanyang puno. Medyo po hingal na ang inyong lingkod at sobra talagang init. Ayan, mag-uumpisa na naman po ang tag-init. Kaya yung pong mga buyers na pababa ay bumaba na para po maganda po ang pagtitripping. Ayan, ito pong side na to, dahilig pa rin po siya. Then ayun, antipolo, mga nyug. Yung mga nyug po niya ay marami pa rin po siyang rahog. Ayan, ito pong kabilang side na to, ayan. Nyugan pa rin po siya. Then ayun yung kanilang lukaran, ayun may Indian mango po sa side na yan. Yan po ang kanilang lukaran. Hindi po siya katulad ng ibang mga kuprasa na tawag na rin, may mga bubong kasi pagka yung iba kasi pagka may ganon ay nilalagyan na po nila ng bubong, parang bahay-bahay na po nila. Ayan, medyo dahilig pa rin po itong side na rin. Ayan, meron po ditong santol. Ayan. Ito te. Ayan, ayan. Dito muna tayo ate ko. Ayan po, ito pong side na to, medyo
dahilig pa rin po siya ng konti. Then ayan, may Indian mango. Ba't hindi nyo linisan, are? Mas maganda ito pag nilinisan atin na ibibenta ninyo. Ayan. Yung bang hindi naman linis na linis, tatanggalin lang ba yung mga kahoy-kahoy na yan? Kasi maganda siyang tingnan pagka yung mga kahoy-kahoy na yun ay matanggal. Ayan, marami pa rin naman pong nyug. Nakakailang kopras pa kayo dito, ate? 2,000 buo? Oh. May tubigan po ito. Tara po dun sa tubigan, ate ko. Okay. Oh, sige po, sige po. O, ikaw na po una, ate ko. At baka ako yung mga ligaw. Ayan. Ang aking masipag na seller. Ayan, medyo na naman po siya. Nag-slant ng konti. Ayan. Yun, no? Dampantay dito sa palayan. Hindi nyo na po yan ino-occupy dating kapalayan na yan? Ayan, ito pa po yung mga nyug dito. Malaki po ang 3 hectares. Ang kagandahan po kasi nito dahil malapit po siya sa barangay road. Yun nga po, sabi ko sa inyo, parang sasampuk hakbang nga lang po yung aking hinakbang kanina patungo dito sa property hanggang mula po dun sa barangay road hanggang dito po sa property. Ayan, ang kagandahan naman po kasi ng lupang ito, hindi po siya baga katulad ng iba na mga matataas na bundok. Siya po'y hindi. Kumbaga po'y katamtaman lang po na umbok. Ayan, ilang pitak to tayong palayan mo, te? Okay, may 7 pitak po. Ay, nanay ko! Ay, Diyos ko, habulin po ako nung kalabaw na yan. Ibibenta kitang kalabaw ka. Sige ka. Matapang siya, te, no? Ngayon lang ako nakakita mo, sinunod pa tayo. Ang dami kong binablog na may mga kalabaw na ganyan. Hindi naman ganun. To talaga kanina yung ako'y susuagin. Ayan po, yung kasama pa po yan sa 3 hectares. Yan pong area na yan. Then ayan, sabi ko nga po sa inyo, ito maganda po talaga siya dahil hindi po siya pabundok. Umumbok lang talaga po. Ang kulang lang po nitong property na to is linis. Yun lang po. Ayan. Ayan po ang area. Ito pa, no? Ayan pa po siya. Okay. Yan pong palayan na yan. Yung pong medyo malinis na yun. Yun po yung hangganan. 7 pitak po itong palayan na to, sabi po ni ate. Then ayan, yung mga nyug na yan, kasama pa rin po yan sa area. Ako tuloy ay natakot dun sa kalabaw, ate. Yan, yan ay. Ayan po. Medyo po talaga siya umumbok lang ng konti. Hindi po siya yung katulad ng iba na mabundok. Akala ko po kanina ay matarek dito sa loob. Hindi po pala. Medyo po babundok lang. Medyo po maumbok lang siya ng konti. O ayan o. Ito po o. Etong side na to. Ayan. Ate, kanino nakapangalan yung 1 hectare na yun, ate? Okay, ito pa po, oh. Ganda talaga po nung pagkaka-shape ng lupa, oh. Ayan. Maganda po yung pagkaka-ano ng lupa niya. Oh, ito pong side na are, oh. Medyo umumbok lang po siya ng konti dito, oh. Ayan, tapos gumanyan po siya. Dumahilig po siya ng mababa dito. Ayan. Then yan pa po. Tingin lang po natin ay matarek kasi nga po ay napakarami po niyang kahoy. Papasukin po natin itong dawagan na to or kakahuyan na to. Ay, lilim naman dito. Ang sarap ng malamig. Ayan, maganda po yung pagkakalupa nito, ma'am, sir. Kasi ayan, oh. Siya po ay paumbok lang po ng konti. Hindi po siya katulad ng ibang talibis talaga. Ito po hindi. Umumbok lang po ng konti, then bumaba po siya ng papunta dyan. Para anhay lang po kung tawagin. Ayan. Ito po ay matured CLOA title. 1.5 million slight nego sa 3 hektarya. Ano po? Ayan.
maganda po yung area. Ako na po nagsasabi sa inyo. Kulang lang po ito sa linis, sa tanim. Yun lang po ang kulang nito. Ayan, dito po, medyo po siya tumagilid ng konti. Pero mababaw pa rin po yung pagkakatagilid niya. Ate, balik na tayo. Ate, wag na tayo doon sa may kalabaw. Nakakatakot yung kalabaw ay. Talagang manunuwag siya. Gulat ako, akala ko yung katulad ng mga kalabaw na okay lang na dumaan ka. Siya hindi, maninikwat talaga, no? Ayan, ito pong nilalakaran kong ito, medyo pantayin po siya. Then, nag-island po ng konti dito sa side na to. Ayan, then yan na po yung tubigan, ayun po yung kalabaw na makulit. Ay talagang pag nakakakita siya ng tao, oh. Iba. Okay guys, avail nyo na po ang property namin. Dito po ito sa Tagkawayan, Quezon, 3 hectares. Matured LOA title. Yun po, may ilang hakbang po na right of way pag galing po doon sa Barangay Road. Dalawa pong property ang pwede po nating pagpilian. Yung isa naman po dun sa may bungad ay anak naman po nila yung may-ari nung unang parsela, kaya po wala tayong problema. Sa 10 hakbang lang naman po ang kalsada na gagawin natin papunta sa property. Then yun nga po, kita naman po ninyo, medyo po talaga siya marungis lang, kulang lang po talaga siya sa linis. Pero pag ito nalinisan, napakaganda po ng korte ng lupa. May 9 na pitak po na pala yan. Buhay po ang nasa title nito. Okay po, once again, ako po ulit ang inyong site locator, si Miss Geraldine Villarasa. Muli po ako maglalambing. Pa-like and share po ng aking mga vlog and pa-subscribe na rin po ng aking YouTube channel, Quezon Province Realty TV. Yung pong price nito ay 1.5 million, slight nego. Then, mula po sa town proper, sa National Highway hanggang dito po sa property ay nasa kulang-kulang po siyang 5 kilometro. Then, yun nga po, sabi ko sa inyo, ang kalsada po ay rough and cemented road. Okay po, once again po, thank you po. Bye-bye.